protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Isang lalaki sa San Mateo, Rizal, patay matapos sumilong sa kubo na tinamaan ng kidlat sa kasagsagan ng ulan. 5 iba pa, sugatan. Active low pressure area sa bahagi ng Eastern Samar. Posible raw maging bagyo sa loob ng 1 o 2 araw. Lagay ng panahon bukas, alamin kung magiging maulan. 4 na mangingisdang Pilipino na sakay ng bangka na binangga umano ng dayuhang barko sa karagatan ng Pangasinan. Patuloy na pinaghahanap. Salpukan, hindi raw dapat iugnay sa standoff sa Bajo de Masinloc. Pagsabog at paglayab ng isang truck na may kargang mga tangke ng LPG sa Skyway, kuha sa CCTV. Sa sports saksi, 11 atleta ng Team Philippines sisikapin daw makakuha ng medalya sa London Olympics. Interactive web musical tungkol sa buhay ng tinaguriang dancing inmates ng Cebu, itatampok sa New York. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan kaninang hapon, isang lalaki ang patay matapos tamaan ng kidlat habang nakasilong sa isang kubo sa San Mateo, Rizal. Isang nasa kritikal na lagay habang 4 na iba pa ang sugatan. Live mula sa Quezon City, saksi si Trisha Zafra. Trisha? Igan Lala, dead on arrival sa ospital ang isa sa mga tinamaan ng kidlat sa isang kubo sa San Mateo, Rizal. Sa isang punerarya dito sa Quezon City, dinala ang 18 taong gulang na si Jepoy Cariaga matapos ideklarang dead on arrival sa St. Matthew's Hospital. Isa siya sa 6 na tinamaan ng kidlat sa San Mateo, Rizal sa kasagsagan ng ulan pasado 2:00 ng hapon kanina. Kwento ng mga nakasaksi, kasagsagan daw ng malakas na ulan nang sumilong si Cariaga at 5 iba pa sa isang kubo sa barangay Santa Ana sa bayan ng San Mateo sa Rizal. Maya-maya, bigla na lang daw silang nakarinig ng malakas na dagundong at nakakita ng maliwanag na ilaw. Nasa pool na pala sila ng kidlat na halos tumupok daw sa kubong sinilungan nila. Dinala sa pagamutan ang iba pang sugatan. At live mula rito sa Quezon City, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. Sa isang ospital sa Marikina, isinugod naman ang 4 na iba pa na tinamaan din ng kidlat sa San Mateo, Rizal. Live mula sa Marikina, saksi si Haji Rieta. Haji. Yes, ganina, abangan na ngayon itong resulta ng lab test ng 4 na biktima na itinakbo dito sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ito po, masakit sa tinamaan po ng kidlat. Kung hindi po ako gumising, lahat po kami sana po patay. Dinatnan kong nananakit pa rin daw ang animoy paso sa kanang balikat ni Mark Vincent Morales na isa sa 6 na tinamaan ng kidlat kanina 2:00 ng hapon. Tinamaan din ang kanyang amang si Manolo at 13 anyos na kapatid na si Ulysses. Kaya papasalamat kahit paano ito lang na nila kahit na konting injury lang. Isa rin sa mga tinamaan ng kidlat si Mang Alfredo Cristobal. Ayon sa kanya, malakas daw ang ulan kaya sumilang muna sila sa isang kubo sa barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Nagtaka na lang kami, biglang may putok na malakas yun. Ano po nangyari sa inyo ngayon? Kumusta na po kayo ngayon? Ayos naman, ayos na ako. Ano nararamdaman niyo sa ngayon? Ano na lang, yung sa paa, pulikat. Parang pinupulikat na lang. Pero kanina, buong katawan ko, manhid talaga. Namamanhid daw ang kanyang paa sa ngayon. Ini-ECG, ini-urinalysis, tapos kinabitan ng swero for observation sila. Kung wala naman magiging problema for 4 to 6 hours, pauwi na rin namin sila. Advisean na lang kung may problema na bumalik ka agad sa ospital. Sir, ano ba yung magiging complications just in case na matamaan ng kidlat? How is it very dangerous ba? Kasi pwedeng magkaproblema sa, sa kidneys tsaka sa heart. Samantala, Igan, nasa critical na kondisyon pa rin ang kasama nilang si Pipoy Morales na 15 taong gulang na itinakbo naman sa St. Matthew's Hospital sa San Mateo, Rizal. At live mula dito sa Marikina City, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Samantala, kuha sa CCTV ang pagsabog at pagliyab ng isang truck na may kargang mga tangke ng LPG sa Skyway sa bahagi ng Sucat, Parañaque. Saksi si Isay Reyes.
Sunod-sunod na pagsabog mula sa isang nagliliyab na truck na may kargang mga LPG tank ang nakunan sa CCTV video na ito sa bahagi ng Skyway sa Sucat, Parañaque. Kwento ng isang saksi, binabaybay ng truck ang Skyway nang biglang pumutok ang isa sa mga harapang gulong nito. Nagpagewang-gewang umano ang truck bago ito tumagilid. Dito pinaniniwala ang nagkiskisan umano ang mga tangke na ayon sa mga investigador ay posibleng nagdulot ng spark. Ang mitsa raw ng unang pagliliyab bago ang mga pagsabog. Sa gitna ng delikadong tagpo, makikitang bumalik ang pahinanting si Ryan Villanueva na nauna nang nakalabas. Matagumpay niyang nailigtas ang driver na si Romulo Ramos. Agad silang isinugod sa ospital. Bigla naman po may sumabog yung gulong. May sumabog po siya, hindi naman ko alam kung gulong siya. Tapos pag dating niya po sa umiikot, tapos bumaligtad. Tapos bigla lumabas po yung pahinante at driver dyan sa bintana niya. Tapos tumakbo na po sila. Tapos kasi malakas. Kasi sumasabog po yung mga tangke niya. Lakas ng apoy. Hindi naman kayo makalapit kasi malakas nga yung apoy. Hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan ng pagputok ng gulong. Kaya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa may-ari ng nasabing truck. Damage to property is number one. At titignan po yung angulo bakit sumabog yung gulong niya. Baka unsafe na rin yung gulong niya, tinatravel pa niya. Matapos ang mahigit 1 oras ng sunog, tustado ang kinalabasan ng truck, gayon din ang mga karga nitong LPG tank. 50 LPG tanks daw na sakay nitong truck na ito ang sumabog. Sa katunayan, sa mga oras na ito, napakainit pa nitong truck na ito. Nakikita nga natin na tunaw-tunaw din yung mga bakal nito. No? Sa sobrang lakas ng pagsabog, pati yung bridge ay may mga parte din na nasira. Nagdulot man ang bahagyang traffic. Sa kabutihang palad ay walang nadamay na ibang sasakyan sa insidente. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi. Asahan na raw maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod pang araw habang papalapit ang namumuong sama ng panahon na posibleng maging ganap na bagyo. Live mula sa Pag-asa, saksi si Dano Tingkunko. Dano? Igan, sa loob ng 2 araw, inaasahan ng Pag-asa na magiging ganap na bagyo ang active low pressure area na namataan sa silangan ng Eastern Samar. Sa satellite image ng Weather Central, makikita sa bahagi ng Eastern Samar ang low pressure area. Sa monitoring ng Pag-asa, namataan kaninang alas 8 ng gabi sa layong 850 kilometers. Silangan ng Borongan, Eastern Samar ang active LPA. Dahil nasa karagatan pa'y nag-iipon ito ng lakas at sakaling maging bagyo, papangalanan itong Dindo. Sa Huwebes, inaasahang lalapit sa silangan Luzon ang ALPA. Pero asahan na raw ang pag-uulan sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang sa Isabela, Cagayan, Aurora, Quezon at Bicol Region, gayon din sa Eastern Visayas. Ang ALPA kasi pinag-iibayo rin ang hanging habagat na magdudulot din ng ulan. Dito naman sa Metro Manila, biglang bumuhos ang ulan kaninang umaga at hapon. Ayon sa Pag-asa, sanhi naman ito ng wind convergence o ang pagsalubong ng hanging habagat sa Timog Silangan at trough ng Alpa o ALPA na nasa Hilagang Kanluran. Inaasahang lalakas ito habang lumalapit naman ang namumuong sama ng panahon. Ito po yung dalawang uri ng hangin na kung saan yung westerly component na galing po sa habagat at saka yung northwest component naman na nagmumula naman po sa may low pressure area. Nagkakaroon po ng formation ng cloudiness na nagbibigay ng paulan. Pagka naging ganap na bagyo na po ito, so magiging intensify na siya. So mapapalakas niya yung southwest monsoon, gaya po nila ang Buat Butchoy. Igan, sa ngayon ay hindi pa raw malinaw kung maglalandfall ang naturang ALPA sakaling maging isa itong bagyo. Bagay namang patuloy pa rin binabantayan ng Pag-asa. At live pa rin mula rito sa Pag-asa sa Quezon City, ako si Dano Tingkunko, ang inyong saksi. Bagamat nanatiling critical si Comedy King Dolphy, patuloy raw na bumubuti ang lagay niya matapos sumailalim sa operasyon sa lalamunan. Live mula sa Makati Medical Center, saksi si Mariz Umali. Mariz? Lalayon sa mga doktor, malaki raw ang naitulong na isinagawang tracheostomy kay Comedy King Dolphy para bumuti ang lagay ng kanyang vital organs. Stable na ang vital signs pero nananatili pa rin nasa kritikal na kondisyon ang hari ng komedya na si Dolphy. Ayon sa mensahe nagmula sa pamilya Quezon na ipinabasa kay Dr. Eric Nubla, malaking tulong umano ang isinagawang tracheostomy sa Comedy King nitong weekend para bumuti ang lagay ng kanyang vital organs. Ang tracheostomy ay ang operasyon na isinagawa kay Dolphy kung saan nilalagyan ng butas ang kanyang leeg para pasukan ng tubo papunta sa trachea o windpipe para mas maging maluwag ang kanyang paghinga.
May sakit sa baga si Dolphy na kung tawagin ay chronic obstructive pulmonary disease, dahilan kung bakit hirap siyang makahinga. After the tracheostomy, Mr. Quezon's condition has shown significant improvement. His vital organs are functioning well, and all other improvements reported before remain the same. Ang problema, masyado raw mababa ang kanyang platelet count, kaya siya nagkakaroon ng hematoma o pasa-pasa sa katawan. Mababa rin ang kanyang potassium levels sa katawan. There are also signs of hematoma. Hematomas are sort of like blotches, no, on the skin. Blood transfusion is currently being performed, which is to be followed by another session of dialysis. They give some medications or else they adjust it in the diet. Bukod sa nauna ng dialysis kay Dolphy nitong weekend ay may nakatakda pang susunod na dialysis sa kanya. Pero di pa masabi ni Dr. Nubla kung kailan ito nakaschedule. Hindi naman nakaharap ngayong araw ang anak ni Dolphy na si Eric Quezon sa media dahil hindi kaya ng schedule niya. Lala, hanggang ngayon ay naka-confine pa rin sa ICU si Dolphy. Pinapayagan naman ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak na bumisita sa kanya sa kabila ng kanyang kondisyon, pero ini-screen muna ito ng pamilya. Ang mga fans namang nais bumisita kay Dolphy ay pinapayuhan na ipagdasal na lamang muna siya sa halip na pumunta dito sa ospital. At live mula rito sa Makati Medical Center, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.